Ito ang ikatlong serye natin sa ating paksa na pinamagatang ekonomiyang budol o budol na ekonomiya. Akala natin ay gaganda, aayos ang takbo ng ating ekonomiya matapos ang pandemic, matapos ang 3 taon ng panunungkulan ni dating Pangulong PRRD. Pero ang mga datos, ang mga impormasyon na nagpapatunay, maging ang pagsusuri ng mga ekonomista, ako hindi ako ekonomista. Nagbabasa lang ako ng mga sinusulat ng mga ekonomista. Okay? At tinitimbang-timbang natin, totoo ba sinasabi nila? Kasi kung ang sinasabi ng kanilang mga pagsusuri at pag-aaral ay hindi naaayon sa realidad, eh budol itong ekonomistang ito. Pero kung ang sinasabi niya ay akma-akma, swak na swak to, aba dapat na pakasuriin natin. Anong klase bang mga nagpapatakbo ng ekonomiya ang nandito sa bansa natin? Bakit ganito ang klase ng kanilang pamamalakad? Di ba? Para naman tayong mga pinagloloko eh. Hindi po ba? Sa halip na maayos na ekonomiya, ang ipinakikita sa atin, abay, iba po ang ipinakikita sa atin. Ang ipinakikita sa atin ay walwal na ekonomiya. Di ba? Eh hindi po maganda ito. Pero bago yan, gusto ko lamang po na magbigay na reaksyon doon sa isang nagpadala sa akin ng mensahe na natingnan ko, ang background niya ay isang teacher. Ewan ko kung ang kanyang reaksyon ay patungkol doon sa ating mga tinatalakay, ekonomiya, politika, relihiyon. Ako po tumatalakay sa relihiyon o pananampalataya, hindi bilang isang pastor o ministro, o pare, o muslim na imam. Hindi naman po ako pastor hindi naman ako ministro. Lalo, hindi ako pare. No? Bagamat ako ay tumutulong sa pare noong ako'y bata. Ako pa nag-o-organize ng misa Sumonton, malinaw. Sa FB, ikaw ay naka-view. Taga saan ka ba, ating? Kasi nakasitistino ngayon si Kuyang Alan dito sa Gumaka. Magandang umaga sa mga taga Gumaka at maging sa mayor ninyo. Okay. Kasi meron akong ipinost, na yung ipinost ko, screenshot ko naman doon sa isang kasamahan namin dito sa Lucena, yung Brigada 92.7 FM. Na yun yata, ipinost ng mga magulang, iba't ibang magulang, hindi natin alam kung mga magulang din ang nag-shot noon o mga bata na estudyante nila at ipinasa sa magulang. Pero sinasabi, ipinost daw ng iba't ibang magulang na yung isang teacher na babae, bata-bata pa naman, ay natutulog doon sa ibabaw ng kanyang mesa. Ibig sabihin ay nakaganon. Ipinost ngayon yan. Ang sabi, mga magulang ang nag-post. Ngayon, dahil dyan, yung samahan namin sa media, local po yan, 92.7 FM, Brigada, Naga City, maray na aga sa inyong gabos, mga manay at mga manoy, ay ipinost niya. Tapos, in-interview naman ng kasamahan namin sa media, yung superintendent ng West 1 Elementary School. Katapat po yan ng Quezon National High School. Maganda naman ang paliwanag ni superintendent. At ako'y sumasang-ayon na yung mga teacher daw, meron namang karapatang matulog o magnap. Lalo na kung wala namang klase, at saka talagang nakakaramdam ng pagod. Ang akin lamang comment doon, bakit pa ipinost yun nang wala man lamang katakip-takip kahit aling bahagi ng mukha ng teacher? Ako kasi nang i-repost ko, pagka-screenshot ko doon sa video, medyo tinakpan ko yung bibig. Kasi baka katulad ng isang abogadang kongresista ng Batangas, baka tumutulo ang laway, nakakahiya naman, teacher ito. No? Ayoko naman takpan yung mata niya sapagkat paano makikita kung siya natutulog o hindi. Diba? Ang akin, hindi dapat ipinost ng mga magulang yon. Kasi wala namang estudyante doon sa classroom maliwanag na maliwanag Apuna ko lang doon sa teacher, wala namang masama doon sa kanyang pagtulog, lalo na kung walang klase. O kaya bago magsimula ang klase. Kasi ako, nung ako nagtuturo, ginagawa ko yun Lalo na pag sobrang init, nakakaramdam ako ng antok. Wala akong klase, bakante ako. Umakyat ako, meron kaming faculty room Umakyat ako, pag wala yung mga kasamahan ko doon at may turo sila, inilalatag ko yung folding bed ko. Umi-idlip ako ng mga 20-30 minutes bago yung kasunod kong klase. Pagka hindi naman ako inaantok, nag-check ako ng mga quiz, ng mga assignment ng mga bata. O kaya nag-aaral ako para sa susunod na leksyon. No? So wala masama ng teacher matulog, lalo na siya ay walang klase. Kaya hindi ko malaman, ano dahilan bakit ipinost ng mga magulang yon? Kung mga magulang ang nag-post. Kung bata, mali po yun. Dapat sinaway ng magulang. Kung magulang naman, bakit mo naman gagawin yun sa teacher ng anak mo? O kung hindi teacher ng anak mo, kahit sinong teacher. Mali yun Putol-putol ang live mo dito sa Mindanao, Agusan Norte. Ganun ba? Pasensya na po kayo, baka mahina ang dat ng YouTube. Malinaw naman daw sa Gumaka Ewan ko lang dyan sa Naga City. Manay Su, Monton. Malinaw ba dyan? O malinaw daw Nakaka-view daw siya. Sa TikTok, wari ko malinaw naman. Tinitingnan ko dito sa aking YouTube. So far, so good naman. Malinaw naman. Okay? Ngayon, mali po yun Dapat sa faculty room. Pero ang nakikita kong comment dun sa ipinost na yon, na doon ako kumuha ng screenshot mula sa video ng 92.7 FM.
Radio station po yun dito. At meron silang Facebook page, doon ako nag-screenshot. Tinakpan ko lamang yung bibig ng teacher. Eh, dapat hindi na nila ipinost yun. Kasi wala namang napiperwisyo. At saka hindi maganda para sa panig ng mga teacher na ipopost mo yun. Di ba? Anong purpose mo doon? Kahit sinong tao may karapatang matulog. Lalo na kung wala naman siyang trabaho at that particular time. Maliban sa mga opisina, siguro. No? Eh, it so happened, wala silang faculty room. Kaya doon sa kwarto. So, mali yung mga magulang doon. Yung iba naman kasamahan ko sa media, pinick up naman, binidyohan pa yung post. Kaya sana iwasan po ninyo yun dahil alam ninyo, ang mga teachers natin, yung respeto natin dyan, gano'n na lang. Tulad ko, naging teacher ako, pero yung respeto ko hanggang ngayon sa aking mga teachers ay napakataas. Ewan ko lang. Alam niyo naman ang mga bata ngayon, napakabilis, lalo na sa gadget. Di ba? So we have to accord respect to our mentors, to our teachers. No? Siguro nag-comment doon yung isa ring teacher. Alam niyo kung anong comment niya? Ewan ko doon sa ipinost ko, nirepost ko lang naman yon at nag-comment ako. O doon sa aking broadcast na tumatalakay ako tungkol sa politika, tungkol sa ekonomiya, tungkol sa ginagawa ng mga namumuno sa atin, national man o local. Wala tayong pinalalampas, basta hindi tama, pupunahin natin. Hindi sapagkat tayo naghahanap ng babag o gusto nating makipag-away o makipagdemandahan, hindi. Kasi kinakailangan nating sabihin kung ano yung mali. At ipakita naman natin kung ano yung tama. Kung tayo naman mali, at ipinakita na tayo ay mali, eh sino ba naman tayo para hindi umamin sa ating pagkakamali? Di ba? Tayo po ay tao na nagkakamali. Ang sabi sa akin nung nag-comment na teacher, hindi tungkol doon sa natutulog, siguro sa ibang bagay. Mag-ingatan niya kayo sa mga pananalita nyo. Magalang naman yung sinasabi ni ma'am eh. Kasi nakakasakit din ako, ayaw ng damdamin, at tinutukoy ay ako. Hindi naman niya sinabi kung ano yung sinabi ko na nakasakit ng damdamin niya. Well anyway, siguro generally, sa ating komentaryo naman, hindi natin ini-expect na lahat matutuwa. Kayo pong mga sumusubaybay sa akin sa TikTok, hindi ko naman po ini-expect na lahat ng sinasabi ko magugustuhan nyo eh. Sumusubaybay kayo sa akin sa YouTube, sa Facebook, I don't expect that. Pero, magpasalamat po tayo sapagkat tayo, Kuya Alex Bastida, ay nasa demokrasya. Nakakapagsalita tayo ng gusto nating sabihin. Malaya tayong pumuna sa gusto nating punahin. Sa panig naming mga nasa pamamahayag, nasa media, pwede kaming bumatikos ng gusto namin. Ayun din naman. Ba? Kaya labang, iba po naman ang inyong abang lingkod na si Mr. Autentico. Bago natin talakayin ang isang bagay, pinag-aaralan nating mabuti yan. At bago tayo magbuka ng ating bunganga at magpahayag ng ating sinasabi, tinitiyak natin na nauunawaan natin yan. Kung mayroong pagkakamali, malaya naman po ang sino man na magpadala sa atin ng pagpuna na mali. At kung nakikita natin tayo mali, itatama natin yun. Pero kung alam natin na yung ating sinasabi ay tama, abay paninindigan ko po yan. Magkadimandahan na. Walang problema sa akin yan. Ako, inulan na po ako rito, binahan na po ako ng demanda. Pero sa awa ng Panginoon, ako po naman nakalagpas sa mga pagsubok na yan. Hindi isang tao, hindi isang mayor ang nagdemanda sa akin. Patong-patong na demanda. Pero ni minsan, hindi ko po naisip na mali ang ipinakipaglaban ko, mali ang sinabi ko, sa puntong yon kung bakit ako dinimanda. At hindi po tayo naduduwag. Nininervyos tayo, bakit hindi? Kaya nga tayo may nervous system eh. Pero yung tayo maduwag, sasarahan na natin yung ating bunganga, hindi na tayo pupuna. Abay, hindi po yan ang itinuro sa atin ng ating mga guro. Sabi ng ating mga guro, kung ano yung tama, tindigan mo, ipaglaban mo. Yun ang gawin mo. Huwag mong gawin yung mali. Huwag mong gawin yung makakaperwisyo ka. Ha? At sa mahigit 10 taon ko po sa larangan ito ng pamamahayag, isa sa mga natutuhan ko ay ganito. Ano ba ang sinasabi ng ating Korte Suprema tungkol sa kalayaan ng pagsasalita? Sa kalayaan sa pagsulat at kalayaan sa paghahayag ng gusto mong ipahayag. Freedom of the press, yan yung pagsulat. Freedom of the speech, yan yung pagsasalita, pagpapahayag. At freedom of expression, yan yung paghahayag ng gusto mo. Hindi lang sa pagsasalita o pagsusulat, kundi gamit ang lahat ng bahagi ng katawan mo. Kasi kahit hindi ka magsalita, yung galaw ng mata mo, yung galaw ng ilong mo, o ng tenga mo, o ng mukha mo, o ng kamay mo, o ng katawan mo, bahagi yan ng pagpapahayag. Freedom of expression. Lahat ng ginagawa ng mga kamay mo para maiparating mo ang mensahe, yan ang tinatawag na kalayaan sa pagpapahayag. Yung kalayaan sa pamamahayag, kalayaan sa pagsusulat, freedom of the press. Yung kalayaan sa pagsasalita, freedom of the speech. At yan, nasa konstitusyon natin. Ang sabi doon sa ating konstitusyon, sa Artikulo 3, no person shall be deprived of life, liberty, or property, nor shall any person be denied the equal protection of the law. No person shall be deprived of life, property, liberty, or property without due process of law. Walang sino mang tao
Matalino ka man, mayaman ka man, mabaho ka man, mabango ka man, guwapo, maganda ka man, o hindi ka man guwapo, na kasing tulad ni Mr. Autentico, o hindi maganda, may pinag-aralan ka man o wala, basta ikaw ay tao, walang sino mang ibang tao, kahit pa gobyerno, lalo na ang gobyerno, lalo na ang mga namumuno sa gobyerno, na alisan ka ng karapatan, sa kalayaan, sa buhay, sa iyong property, nang hindi naaayon sa proseso ng batas. At hindi rin pwedeng ipagkait sa iyo ang pantay na karapatan sa batas. Equal protection of the law. And no law shall be passed depriving what? Any person the right or freedom of the press, of expression, and of speech. Walang batas na pwedeng pagtibayin para pagkaitan mo. Ipagbawal mo, lalo na ng gobyerno o ng mga mambabatas, ang kalayaan ng mga tao, mga Pilipino, sa pagsusulat, freedom of the press, freedom of expression, sa pagpapahayag, at freedom of the speech, sa pagsasalita. Kaya yan ang ating ginagamit, yung kalayaan na yan, karapatan. Hindi yan ibinigay ng gobyerno. Ang trabaho lang ng gobyerno dyan, tungkulin, obligasyon ng gobyerno, garantiyahan. Ano ibig sabihin ng garantiyahan? Protektahan. Hindi trabaho ng gobyerno na lagyan ng kandado ang bunganga ng tao. Unang-una, ang bunganga ng tao hindi bigay ng gobyerno. Bigay ng Diyos yan. Kaya yan ibinigay sa iyo para makapagsalita ka. Kaya ka binigyan ng kamay, hindi lang para gamitin sa pang-araw-araw na gawain mo, kundi para gamitin sa pagsusulat. At pag nagsusulat ka, ginagamit mo kukote mo. Pag nagpo-post ka sa Facebook, kaya yung Facebook, huwag mong gagamitin sa pagkakalat ng kabubuhan. Bago ka mag-post dyan, pag-isipan mo yung ipinost mo. Eh meron pong hindi nagugustuhan. Fine, demokrasya tayo. Nakakasakit po. Okay lang yan. Sabi ng Korte Suprema, demokrasya tayo. Sinisiraan po ako. Ay, di magdemanda. Kaya meron tayong kasong libel, dyaryo, magazine, tarpaulin, billboard. Saan man nakalagay yung nakasulat. O kaya ay figure o karakter na inilagay mo ron na nakakasira sa karangalan ng isang tao para sa'yo. Eh di magdemanda ka ng libelo. Kung gumamit naman ng computer, cyber libel. Kung narinig mo sa radyo, napanood mo sa telebisyon, o kaya ay sa Facebook, Twitter, kaya ay sa TikTok, o anuman, Instagram, YouTube, pwede ka magdemanda, cyber libel. Pero wala kang karapatang pigilan ang isang tao, kahit gobyerno. Sapagkat bago niya isulat, bago niya sabihin, bago niya i-post, bago siya magsalita, pag pinigil ng gobyerno o sino man tao, bawal sa batas yun. Kasi ang bawat tao may kalayaan at may karapatan. Pag pinigil mo yon, diktador ka. Eh hindi naman diktadorya Pilipinas eh. Demokrasya. Pag ginawa mo yun sa China o Vietnam, o kaya ay sa Cambodia, o kaya ay sa Thailand, lalo na at pinupuna mo ang hari, mabigat ang kaparusahan. Pero sa Pilipinas, sa demokrasya, dapat malaya ka. Hindi ka dapat pinipigilan ng gobyerno. Eh paano kung nakakasira? May kalayaan ka naman na magdemanda. Kung sa palagay mo nasisiraan ka. Kung balat sibuyas ka, lahat ng iyong naririnig, akala mo patama sa iyo kahit hindi naman para sa iyo, ay malaya ka magdemanda. Diba? Pero hindi po pwede yung ikaw lang ang pumupuna, pag ikaw na ang pinupuna, balat sibuyas ka. So katulad ko po, talagang nanununtok ako. Bumibira ako. Bumabanat ako. Tumitira ako sa aking komentaryo. Eh ngayon, kung sa palagay mo, eh mali yung aking banat, eh di bumanat ka rin. Magbanatan tayo. Di ba? Eh nakakasira po, nasa iyo ang kalayaan para magdemanda. Walang pumipigil sa iyo. Karapatan mo yan. Eh pero nasa gobyerno ka, teka muna. Di ba? Pag-isipan mo muna bago ka magdemanda kung nasa gobyerno ka. Baka naman konting puna lamang sa iyo, eh, balak sibuyas ka na, pusong mamon ka na. Naiinitan ka na. Kung naiinitan ka sa kusina, lumabas ka. Sabi nga ng mga Amerikano, if you do not want to feel the heat, you go out of the kitchen. Kasi kahit air condition yan, mainit yan. May apoy dyan eh. Kusina yan eh. Ayaw mo palang mainitan. Ayaw mo mapupuna, nasa gobyerno ka. Eh, ikaw ay binoto o kaya ini-appoint ka. Aba, eh, umalis ka dyan. Dahil ang taong bayan may karapatang pumuna. Bakit? Taong bayan nagpapasweldo sa iyo. Kaya kung palpak ka sa ekonomiya, palpak ka sa politika, palpak ang mga taong kinuha mo, huwag mong takutin sa kaso ang taong bayan pag pinupuna ka. Dahil ang tunay mong amo, ang tunay mong boss, ang taong bayan. Kaya ikaw ay konsehal, kaya ikaw ay mayor, kaya ikaw ay gobernador. Kaya happy ka ng pulis, happy ka ng
armed forces o anumang ahensya, kahit pa presidente ka. Dapat nga matuwa ka pa eh. Basta hindi pamimersonal, iba naman yung pamimersonal. Pero kung ikaw mismo ang nagpo-post ng mga personal na bagay tungkol sa iyo, ginagawa mong tanga ang sarili mo sa Facebook. Wala bang karapatan ang taong bayan na nagpapasweldo sa iyo na ikaw ay punahin? Ginagawa mong tanga ang sarili mo. Ipopost mo yung mukha mo ro na para kang ing-ing. Pag pinuna ka, pikon na pikon ka. Trabahador ka ng gobyerno eh. Nagagalit ka sa pumupuna sa iyo, ikaw ang gumagawa sa sarili mo na isang gago. Huwag mong gawing gago ang sarili mo at ipopost mo pa sa Facebook na pag pinuna ka, nagagalit ka sa pumupuna. Hindi ka sasabihin gago kung hindi mo ginawang gago ang sarili mo. Tapos nung gagalit ka sa pumupuna, dapat magalit ka sa sarili mo. Di ba? Kasi pag naglilingkod ka sa gobyerno, ano man ang posisyon mo, ibinoto ka man o hindi, ini-appoint ka, mag-iingat ka. Bakit? Ang isang nanunungkulan sa gobyerno, dapat itong maunawaan natin, ay nakatira sa isang babasagin na bahay. Ang dingding niya ay puro salamin. Pag pumasok ka sa gobyerno, kahit janitor ka, kahit ikaw ay staff o clerk, kahit ikaw ay mataas o hepe dyan, lalo na kung ikaw ay binoto. Bakit? Ang power mo, ang posisyon mo, galing sa taong bayan. Ipinahiram lang sa iyo. Sa ayaw mo sa gusto, lalo na't politiko ka, lalayas ka dyan. Pwede nga pumalik sa iyo mga anak mo. Pero pag pumalik sa iyo mga anak mo, mapupuna at mapupuna ang anak mo. Hindi pwedeng magagalit ka at sasabihin mo, punahin nyo na lahat, ako, wag lang ang anak ko. Ba't mo pinatakbo ang anak mo? Diba? Ayaw mo palang mapupuna ang anak mo. Di dapat hindi mo inilantad sa publiko. Yung mga anak ng mga politiko na nepo baby, ipinopost pa sa Facebook, yung pagiging maluho nila eh. Di ba binabanatan yun, binabas yun? Di lalo na ikaw, na magulang, na may anak na politiko, o magulang ka ng anak mo, kahit hindi pa politiko ang mga anak mo, dapat maging maingat. Bakit? Ang magulang nila, politiko. Pag may pinta sa kanila, ang bira sa magulang. Pwede rin silang birahin. Yabang mo naman, porque tatay mo, governor. Bakit ba abusado ka? Napakawalang hiya ng ugali mo. Nanay mo pa naman, mayor. Kita mo na. Wala namang ginagawang masama yung tatay mo o nanay mo. Dahil sa anak. Kaya pala ganyan ang ugali niyan dahil ang tatay niya, konsihal eh. Kita mo na. Diba? Kahit hindi ikaw, ang gumagawa ng mali, ang gumawa anak mo, dahil public figure ka, talagang mabibira ka. Celebrity ka. Pag celebrity ka, sikat ka, ginawa mong public property ang sarili mo. Yung pinaliliwanag ko po sa inyo, hindi ko sariling opinion yan. Yan ay natutuhan ko sa mga desisyon ng Korte Suprema na itinuturo sa amin ng aming profesor. Gaano man kasakit, gaano man kahapdi, gaano man kalalim ang sugat na nilikha ng pagpuna sa iyo, media man yan o karaniwang mamamayan, pag ikaw ay public servant, pag politiko ka, o kaya nasa gobyerno ka, huwag kang balat sigulas. Pag ang pinuna ay ang personal mo, yan, hindi ka magdemanda. Pero pag ang pinupunay trabaho mo at ugali mo sa trabaho, huwag kang balat sigulas. Pag ang pumupuna sa iyo ay nasa media, tulad ko, nasa pamamahayan, talagang yan ang aming trabaho. Ano ba trabaho ng isang nasa media? Ang isa po sa natutuhan ko sa mahigit 10 taon sa larangan ito. The primary duty of a journalist or a media person is to comfort those that are afflicted and to afflict those that are comfortable. Tagalogin natin. Ang isa sa mga tungkulin na nasa pamamahayan ay para bigyan ng aliw, bigyan ng kaunting comfort o alwan ang namimighati. Yan po ang Tagalog o translation sa Pilipino ng afflicted, namimighati. Masakit ang damdamin niya. Masama loob niya. Ang trabaho ng isang nasa media, katulad din naman iba. Bigyan siya ng aliw. Aluin siya. Bigyan siya ng comfort. Bigyan siya ng kaunting alwan. Kung ano ang maaabot. Bigyan siya ng pagkakataong marinig. Kaya tingnan niyo pag may mga nagre-reklamo sa media. Ang media nakikinig. Ano po ba nangyari? Kung matapang-tapang ang nasa media, halimbawa matapang ang bunganga, tulad ng mga tulputak na nambudol sa marami, ako hindi ako humanga dyan kahit minsan eh. Tawagan yan, si Kernel, mumurahin ko. Ay, hindi ko ganun ang ugali ko. Hindi ko gagawin yun kahit sa isang karaniwang pulis. Kahit hindi koronel. Ay, yung pala mga tulputak, bunganga lamang ang matapang. Pag nakakita ng katapak, kahit sa media, nagkakalat ng katangahan at kabubuhan. Tulpo yan. Yan sa Senado, pagalingan dyan ng katwiran. Hindi pataasan ng boses o kaya pagkakalat ng kabubuhan katulad ng mga tulpo. Diba?
Ano naman yung kabilang bahagi nung sinabi kong ah, yung kabilang bahagi nung sinabi kong ang mamamahayan o nasa media ay para naman bigyan ng ligalig ang komportable. Sino po ba yung mga komportable? Nasa pwesto sa gobyerno. Naka-aircon, may driver, may service na kotse, meron pang mga convoy o wangwang o security, pag bumabiyahe sa karsada, pagkain nila pinababayaran sa mga allowance nila na galing sa pera ng taong bayan. Comfortable sila. Pero para gawin ang tungkulin nila para sa bayan, may hinihingi, may hinaing ang taong bayan. Ang taong bayan o mamamayan, walang koneksyon, walang kapangyarihan, powerless, mahina, walang koneksyon, connectionless, walang impluensya, influenceless. Yan ang trabaho ng nasa media. At tawagan kayo ng pansin, pupunahin kayo, at kung talagang kayo ay matigas ang bungo, bibirahin kayo. Ginagawa ko po yan. May nagagalit sa atin, meron pang nagbabanta. Part of the job. It goes within the territory. Yan ang teritoryo natin eh. Di ba? Pinasok natin ito. Wala tayong magagawa. Kahit naman sa ang trabaho, meron laging panganib. Kaya ikaw ay nurse, kaya ikaw ay doktor, kaya ikaw ay abogado, kaya ikaw ay pulis, kaya ikaw ay sundalo, kaya ikaw ay karpentero, kaya ikaw ay naglalako ng sapin-sapin. Alin man trabaho, mayroong panganib. Hindi lahat ng tao matutuwa sa iyo. Hindi lahat ng tao sasang-ayon sa iyo. Patulad ng sitwasyon ko. Kaya meron din pumupuna katulad ng isang teacher na yun. Ano sabi niya? Ang sabi niya mag-ingat po kayo sa inyong mga sinasabi dahilan sa merong mga nasasaktan. Wala po akong magagawa doon sa mga nasasaktan, ma'am. With all due respect. At maingat po ako sa aking mga sinasabi. Dahil mga sinasabi ko yung pinag-aaralan ko. Kasi ayoko mapapahiya doon sa mga teachers ko. Mga teachers ko nung high school, nanonood pa sa akin. Diba? Kung pamali-mali ako, baka ako ay pagalitan. Hindi naman ako pwede magalit. Mga teachers ko yun nung high school pa ako. At ako'y nagpapasalamat dahil sa mga itinuro nila, natuto ko. At sinasabi naman nila, tama yung ginagawa mo, tama yung sinasabi mo. Diba? I don't find it a threat, yung sinabi sa akin ng isang teacher. Na mag-ingat po kayo sa mga sinasabi nyo dahil meron ding mga nasasaktan. Nag-iingat po ako sa mga sinasabi ko, pero doon sa mga nasasaktan, wala po akong magagawa. Lalong-lalo na doon sa mga nanunungkulan sa atin na naaabot ng ating maliit na programa. Kung masasaktan kayo, at dahil sa sakit na yan, tutugon kayo sa kagustuhan at kahilingan ng taong bayan, sasaktan ko palalo kayo. Kung magagalit kayo, at dahil dyan ay magigising kayo at aaksyon para tugunan ang kapakanan at karaingan ng mga mamamayan, gagalitin ko pa kayo. Kung nasusuklam kayo, susuklamin ko pa kayo. Kung napupuot kayo, dagdagan ninyo ang puot nyo. Pero hindi para gumanti sa akin. Walang pakinabag sa inyo ang tao. Ang iganti nyo, serbisyo. Ano ba yung pinupuna sa atin? Kung ikaw ay si mayor, kung ikaw ay si konsihal, kung ikaw ay si gobernador, kung ikaw ay si PNP chief, kung ikaw ay si presidente, kung ikaw ay senador, ano ba pinupuna ng taong bayan? Ano ba sinasabi ng mamamayan na dapat natin tunahin? Mali pala itong ginagawa natin na puro tayo impeachment. Ang dami ng mga biktima ng lindol at baha. Bagsak ang ekonomiya. Puro tayo politika. Ang kapal daw pala ng pagbumukha natin. Sinabihan na tayong mahiya naman kayo. Tuloy pa rin ang pagdanakaw natin at pandarambog sa aba ng bayan. Hindi yung gagawin mo. Sino ba yung ang ingay-ingay na yan? Sulat ng sulat, puna ng puna. Post ng post sa Facebook o YouTube. Hanapan ng kaso yan. Idemanda yan. Arestuhin yan. Ipakulong yan para tumahimik. Mali. Nilabag mo yung karapatan at kalayaan ng tao na hindi mo naman tungkulin. Ang tungkulin ng nasa gobyerno, protektahan mo at garantiyahan ang kalayaan ng tao sa pagsusulat, sa pagsasalita, sa pagpapahayag. Hindi trabaho ng nasa gobyerno na sarahan ang bunganga o sasan yung mga nagsusulat, yung mga nagsasalita at naglalantad at nagpapahayag ng maling ginagawa nyo. Hindi trabaho ng gobyerno yun. Labag sa batas yung ginagawa ng gobyerno na yun. Labag sa konstitusyon. Labag sa demokrasya. Labag sa kalayaan. Ang tungkulin ng nasa gobyerno, nanunungkulan sa gobyerno, irespeto mo ang kalayaan ng mga mamamayan. Kasi sila ang nagpapasweldo sa'yo. At sa ayaw mo sa gusto, demonyo ka, nang ikaw ay mapapwesto dyan, abusado ka sa kapangyarihan mo. Libre ka na nga ng sweldo at pagkain. Libre ka ng security, libre ka ng gasolina, sasakyan. Naka-aircon ka pang demonyo ka. Abusado ka pa sa karapatan ng tao. Ang tsaray-tsaray mo pa. Pag nasa opisina ka, ano na naman, manghihingi na naman kayo? Ba't ka nagmamadali? Hinahanap mo si Gob? Nahanap mo si Mayor? Yung mga ganyang nakapaligid ng sip-sip eh. Bakit? Ano ba kailangan mo? Alam nyo,
Buti hindi pa ako nakaka-encounter ng ganyan pag ako'y pumupunta sa gobyerno. Dahil pag ako naka-encounter ng ganyan, mapapahiya sa akin eh. Tao ni Gob o tao ni Mayor, sasabihan ako ng ganyan. Pag hinahanap ko si Mayor o si Gob o si Konsehal, hindi ko lang alam kung dahil ako ay kilala or what. Hindi naman ako nagpapakilala. Ako'y lumalapit na katulad ng isang ordinaryong tao. Lumalapit ako dahil may kailangan ako. Lumalapit ako dahil may kailangan ako sa kanya. May kailangan ako sa kanya at lumalapit ako dahil alam kong siya ang makakatulong sa akin. Hindi ba ganun ang gobyerno? Ang gobyerno ay para tumulong. Kaya nga ako lumapit, may kailangan ako. Kung wala akong kailangan, ba't ako lalapit sa iyo? Demonyo ka. Sino ka ba sa buhay ko? Pero huwag mo akong tsatsarayan. Sabihin mo sa akin, kung hindi mo kayang ibigay o ayaw mong ibigay ang hinihiling ko. Hindi man ako mamimilit kung ayaw mo eh. Diba? Pero sabihin mo sa akin ang maayos. Mas gusto ko yung sasabihin mo. Hindi pwede pare. Pasensya ka na Kuya Joey. Sa susunod siguro, okay lang sa akin yun. Hindi mo kaya eh. Hindi mo kayang ibigay eh. Hindi mo pa kayang ibigay ngayon eh. Saka na eh. O wala ka eh. Pero okay lumapit sa iyo dahil may kailangan ako. Diba? Pero huwag mo akong tsatsarayan. Lalo na, hindi naman ikaw si Gob. Hindi naman ikaw si Congressman. Hindi naman ikaw si Mayor. Hindi naman ikaw si Konsehal. Sino ka? Ikaw ay isang tagahimod lamang ng kilikili ni Konsehal. O ni Mayor o ni Gobernador. Wala akong kailangan sa iyo. Demonyo ka. May kailangan ako sa amo mo. Kaya yung amo mo ang hinahanap ko. Eh huwag mo akong tatarayan. Eh, hindi mo na nga ako pinainom ng tubig o pinaupo o pinakape, tatarayan mo ka ako. Dapat ang tamang sagot na nasa gobyerno. Sino po kaya sila? Yan. Ano po ba ang kailangan nyo kay Mayor o kay Gob? O kay Bossing, kay Hepe? Ay eto po eh. Ay sige po. Maupo po muna kayo. At kung may tubig doon, baka gusto po ninyo ng tubig, kumuha na lang po kayo. Kung meron kayong pakape dyan o pakabiskwit, edi gusto po ba ninyo ng kape? Gusto po ba ninyo ng malamig na maiinom or juice or what? Diba? Ganun ang pagtrato dapat sa taong bayan. Lalo na sa mahirap. Dahil alam nyo yung mahirap, pag hindi nyo tinrato ng maayos yan, ramdam na ramdam niya yung hirap niya. Kaya nga lumapit yan, may kailangan eh. Ramdam na ramdam niyang inaapi pa siya. Mahirap na nga yung tao, aapihin mo pa. Diba? Hindi mo na nga matulungan, tinatarayan mo pa. Yung pag-istima mo ng maayos, malaking bagay yun sa mahirap eh. Doon sa walang malalapitan. Kahit hindi mo naabutan yan, yung tratuhin mo siya ng maayos. Nangutang pa naman pamasahe yan, o baka naglakad pa ng malayo yan. Tapos pagdating doon sa opisina mo, hindi naman ikaw si Mayor, hindi naman ikaw si Kapitan. Sip-sip ka lamang kay Kapitan. Akala mo kung sino kang naghahari-harian dyan. Eh kung sa akin mo gagawin yan, alaga makakatingin ka sa akin ng hindi magandang salita eh. Sabihin ko sa iyo, hindi kita kailangan, demonyo ka, lumayas ka sa harapan ko. Ang kailangan ko, yung sinisip-sipan mo. Ang kailangan ko si Gob. Kaya nga ako lumapit dito eh. Tinatanong ko, andyan po kaya si Gob? Meron po kasi ako sasabihin eh. Eh ano po ba yung sasabihin mo? Sabihin mo na sa akin. Eh kung sasabihin ko kay Gob, mangungutang ako ng 1 milyon, ibibigay mo. Mangungutang ako kay Mayor ng 1 milyon, ibibigay mo. Wala ka palang maibibigay, huwag kang pumapil. Sabihin mo sa akin, kung si Mayor ay nandyan o wala. O kaya ay may meeting, may kausap, di maghihintay ako. Sabihin mo na maayos. Bastos ka na naman makipag-uusap eh. Wala ka namang maitutulong sa akin. Layas, tabi, alis dyan. Hinahanap ko Hepe ng pulis. Nandiyan po kaya si Hepe. Oh, yung ranggo mo'y korporal. Ay ano po kaya ang may tutulong natin, sir? Ma'am, ganun dapat. Bakit? Public servants kayo eh. Ano ba public servants? Naglilingkod sa publiko. Hindi nagtataray. Hindi walang hiya. Hindi abusado. Hindi kriminal. Hindi demonyo sa taong bayan. Lingkod ng bayan. Public servant. Palagay ko malinaw yan. Tapos pag pinupuna kayo, magagalit kayo. Hindi kayo dapat magalit sa tao. Magalit kayo doon sa mga sip-sip sa inyo. O pag may lalapit dito, hahanapin ako, hahanapin si Mayor, hahanapin si Gob, si Konsehal. Tatuhin nyo ng maayos. Sagutin nyo ng maayos. Huwag nyo tatarayan. Eh, kasi araw-araw na lang po, nandito yan ang hihingi eh. Ikaw ba nagbibigay? Ako naman ang nagbibigay, hindi naman ikaw ah. Huwag mo gaganyanin yung tao. Butante yan eh. O, baka pag ako'y nangampanya, ako naman ang tarayan yan. Baka mangampanya pa yan, laban sa akin. Napakabobo mo naman. Nakikinabang ka na nga sa akin, sa kasisip-sip sa akin eh. Pati ba naman yung mga butante ko, aawayin mo pa. Oh. Ganun dapat ang ituturo nyo sa mga tao nyo. Hindi nyo tuturuan ng mga tao nyo na magsip-sip lamang. Boss, si ganito po, si ganyan eh. Turuan nyo ang tao nyo na umistima ng tama sa mamamayan. Oh. Yan ang sagot ko kay ma'am, kaya pinaliliwanag ko. Diba? At tulad nito, pinupuna natin, bakit napakaswapan ng Meralco sa pagtataas ng kuryente, ng bill? Bakit napakaswapang ng negosyo ng petrolyo? Wala pala tayong krisis. Di ba gobyerno mismo nagsasabi, wala pong krisis sa petrolyo. Eh bakit kayo nagtataas? Hindi lang basta nagtaas ng minsan eh. Tuloy-tuloy at taas. Kasibaan yan.
Kaswapangan yan ng mga negosyante. Now, dyan ay inutil at walang silbi ang mga nasa gobyerno para pigilan ang kaswapangan ng mga nagninegosyo. Dahil ba pwede nyo takutin ang bayan? Sige kayo, walang supply. Sige kayo, puputulan kayo ng kuryente. Sige kayo, walang dadaloy na tubig. Ganun ba ang public service? O kaya hindi nyo mapigil ang kasibaan ng mga malalaking negosyante dahil kayo mismo mga masisiba nasa gobyerno Mga swapang kayo Mga buhaya kayo Hiyang-hiya na nga yung buhaya sa inyo Bakit? Ay yung buhaya pag nabusog yun natutulog kayo tulog na, nagnanakaw pa kayo Tapos ayaw nyo mapupuna kayo. Tapos sasabihin nyo, yun anyang nagsasalita na yun, nagkukomentaryo at tapang, akala mo kung sino. Hindi. Kanya-kanya tayong trabaho. Kanya-kanya na tayong responsibilidad sa tao. Ang responsibilidad namin, yung hindi masabi ng mga sumusubaybay sa amin. Maaaring siguro sila nininervyos. Maaaring wala silang mga sumusubaybay sa kanila. O maaaring iba ang paksa nila. Iba ang topic nila. Maaaring hindi sila apektado. Pero ako, tumatalakay ako kung ano ang nakaka-apekto sa taong bayan dahil apektado din ako. Hindi ako umaasa na yung gusto kong sabihin ay sabihin ng iba. Baka hindi nila sabihin Kaya ako, sinasabi ko. At itong sinasabi ko, hindi lamang opinion po ito na pansarili. Ito din ang aking nakikita na sinasabi at gustong iparating ng iba sa gobyerno. Nasyonal, lokal. Kahapon, bumisita dito ang presidente. Nabigay ng bigas. Kasama pa si Kuya Mark, si Mayor. Sa Lucena City, Convention Center. Okay, fine. Tanong, lahat ba ng nangangailangan na dapat mabigyan ay nabigyan? O pinili lamang ang mga binigyan? May masama ba akong gustong sabihin doon? Ang sinasabi ko, lahat ba ng dapat ay naabot? O yung mga hindi dapat ay siya pang napasama? Hindi ko sinasabing, huwag bigyan yung gusto niyong bigyan. Pero yung dapat mabigyan at walang wala, dapat tiyakin na nabigyan. Ako, nangangailangan din ako Sana nga nabigyan ako pero okay na yun. Kung hindi ako nabigyan, ang sa akin lamang, sana yung dapat at talagang walang-wala ay nabigyan ng bigas na ipinamimigay ng presidente. Alam kasi natin na yung ipinamimigay nila galing din sa buwis ng taong bayan. At yung pinakamahirap sa mahirap, kahit pulubi na walang trabaho, may bahagi sa buwis ng taong bayan. Pag ang pulubi ay namamalimos, at ang nilimos niya ay ibinili niya sa McDo o bumili siya ng bigas o kung anuman ang kanyang ginamit na servisyo ng bayad siya, may value added tax yung pulubi. Bahagi yun ng buwis. Kaya ka naka-aircon, kaya ka may security, kaya ka may libreng sasakyan, kaya ka may nilalamon, kaya ka may ninanakaw dahil doon sa buwis ng pulubing yun. Palagay ko po, maliwanag sa inyo. Sino ang nabigyan? Sabi ni Janet Despaladugo, ang binibigyan yung mga barangay officials lang. Ay nalulunod na sa mga sinikwat yun sa pondo ng barangay Meron bang barangay official na malinis? Meron bang barangay official na hindi nandugas sa pondo ng barangay? Nagtatanong ako, hindi ako nagbibintang. Sabi ng matatanda may humawak ba ng puwet ng talyase nang hindi naulingan? Meron na niya may guwantes Yung guwantes ba hindi naulingan? Diba? Yun po ang sinasabi natin. Tingnan ninyo. Ito ba, matinong ekonomiya ba ito? Budol ito Tuloy-tuloy ang pagtaas. Hindi naman tumataas yung presyo ng langis Sa mundo Binubomba nga ni Trump yung mga blockade doon sa Strait of Hormuz Gusto niya bukas yun. Malayan, dumadaan ang mga barko. Bumabanat din ang Iran. Binibira ng Iran yung mga kakampi ng US. Kaya kung sisiklab ang giyera dito sa Asia, sa South China Sea, at bibirahin ng US ang China, at bibirahan China sa US, hindi lang US ang bibirahin ng China. Sino? Hindi yung mga matatapang na umaaway sa mga insect. Ako, hindi ko inaaway mga insect. Kung gustong makipaggera ng ibang Pilipinong matatapang at makabayan kuno, laban sa mga insect, kayo na lang makipaggera sa mga insect. Ba't nyo kami sasama sa gera nyo? Kung gusto nyo bastusin yung presidente ng mga insect, si Uncle Xi Jinping, at binastos na nga ng isang opisyal ng Coast Guard, huwag mo kaming idadamay pag sinabi ng mga insect na unggoy ang mga Pilipino. Hindi ako nasasaktan. Alam kong hindi ako tinutukoy ng mga insect sa kanilang dyaryo. Sino? Yung bumastos sa kanilang presidente. Gusto mo, ikaw lamang bastos sa presidente nila. Pag binastos ka na nila, parang ang nana. Pagka pinisil, humihingi ka ng tulong sa kapwa Pilipino, feeling victim ka. Talagang mabibiktima ka nga. Bakit? Ikaw ang unang ng biktima Binastos mo yung presidente nila, kung gumanti sila, bahala ka sa buhay mo.
Bakit mo naman kakalagkarin ang mga karaniwang Pilipino? Naghahanap na nga ng makakain, wala nang makain. Dadalhin mo pa sa giyera. Eh di makipag-giyera ka mag-isa mo. Ikaw ang matapang eh. Hindi naman malaman ng mga Pilipino kung paano mag-a-adjust dito sa big time increased forecast. Oh, anong klase yan na pamamahala sa kabuhayan o ekonomiya? Budol ito eh. Nang bubudol yung mga negosyanteng malalaki sa petrolyo, wala namang ginagawa ang gobyerno para pingilin ang kasibaan nila. Eh di nang bubudol din ng gobyerno, ninanakawan tayo ng harap-harapan at walang hiyaan itong mga negosyo ng petrolyo o langis. Walang magawang gobyerno eh. Bakit? Winawalang hiya din tayo ng gobyerno eh. Pinagnanakawan din tayo ng harap-harapan eh. Aabangan natin yung SONA. Pero gaya ng impeachment, ako po ay walang interes manood, makinig ng SONA. Katulad din naman ng impeachment. Biruin mo, gumagastos ka sa impeachment. 25 to 75 million a day. Alin man ang totoo doon, kahit yung pinakamababa. Para lamang patistiguhin mo ang isang opisyal ng gobyerno na wala namang siyang personal na alam sa mga nakasulat o dokumento at mga pangyayari na iniimbestigahan doon. Diba? Ang daming tanong ni Atty. Binluan. Napanood ko na lamang yung summary later, pero yung actual hindi ko ako nanonood. Waste of time. Lahat ng sagot ng direktor matibag Wala siyang alam. Bakit? Wala pa siya noon. Hindi pa siya na-appoint. Sabi niya wala akong personal knowledge. Turo ng mga profesor namin, hindi ka pwedeng tumistigo sa isang bagay na wala kang personal na alam. Dahil ang sasabihin mo ron, hearsay. 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 Narinig mo, sabi. Say, sabi. Sinalita. Salitain. Hear, narinig mo yung sinabi, yung sinalita. Hearsay. Nakinig ka lang. Sa ano? Sa sinabi. Nakinig ka lang sa sabi-sabi. Chismis. Gumagastos tayo ng 25 billion para manood at makinig at magsalitain ang isang nagsasabi ng chismis. Nasa katinuan pa ba ang politika sa Pilipinas? Baka mas totoo pa yung chismis ng kapitbahay mo o ng chismosa sa barangay. Walang alam baka yung chismosa may alam May si Director, wala ho akong alam. Kasi wala pa ako dyan nang gawin ang investigasyon. Nakita yung sunod-sunod na sagot niya sa tanong, wala akong alam. Wala akong personal knowledge. Hindi pa po tapos ang aming investigasyon kung sino ang kinausap ng bise. Pero meron na po kaming mga sinusundan. Persons in interest. Di wala pa. So ano yung artikulo 4 na yan na iniimbestigahan dyan o nililitis? Wala. Chismis, hangin, basura na ginagastusan ng 25 million araw-araw. Diba? Wala siyang alam Pansin nyo? Bakit mo gagawin testigo yan? Pwede ka lamang tumistigo sa isang bagay na nakita mo, narinig mo mismo, nalaman mo na personal, naranasan mo, naramdaman mo. Pwede ka lamang tumistigo sa isang bagay o dokumentong nakasulat na ikaw ang gumawa at may alam ka rin. Wala